Bago pa man ang sangkatauhan, ang kawalan ang naghari sa lahat ng dako. Tanging ang malawak na karagatan lamang ang naroon, umaabot hanggang sa kailaliman. Mula sa kailaliman ng dagat, ang dakilang Diyos ang si Te-Fiti ay bumangon. Nilalang niya ang mga lupain at naghasik ng buhay sa lahat ng nilalang. Ngunit ang banal na kapangyarihan ng Diyosa ay nagundyok sa kasakiman ng mga taong mapaghangad, hanggang sa dumating si Maui. Ang Otalang may kakayahang magbago ng anyo ng hindi inaasahan, ay naglakbay sa gitna ng malalakas na alon upang hanapin si Te-Fiti. Taglay ang mahiwagang pangdol na nagbibigay ng pambihirang lakas. Ninakaw ni Maui ang banal na puso ng Diyosa. Nang mawala ang buhay na iyon, isang madilim na gabi, ang nagsimulang lumamon sa buong mundo. Nilalamon nito ang lahat ng buhay sa landas na dinadaanan nito. Sa pagtakas, hinarang si Maui ng Teka, ang demonyo ng lupa at apoy. Mula sa naglalagablab na labanan, ang isang malakas na dagok ng demonyo ang nagpabagsak sa pag-asa, na nagpatalsik sa puso at sa mahiwagang pangdol patungo sa kailaliman. Sa madilim na karagatan, ang dalawang kayamanan ay lumubog. Ang karagatan ay nalubog sa limot sa loob ng isang milenyo. Ang sinaunang alamat na iyon ay ipinasa sa pamamagitan ng mga kwento ni Lola Tala upang magbigay ng saya sa mga bata. Pumasok si Amato, na nagbabalak na pigilan ang kwento. Natatakot ang mga bata, ngunit laking gulat nila nang hatakin niya ang kurtina, na tumatakip sa mga guhit ng mga nakakatakot na halimaw. Ang pagpapakita nito ay lalong nagdulot ng gulo sa mga bata. Sa gitna ng pagkalito, si Mona, na may dalang kakaibang puso, ay tahimik, na naglakad patungo sa dalampasigan, kung saan nakita niya ang isang maliit na pagong na nahihirapan sa gitna ng dagat. Dahan-dahang ginabayan ng bata ang pagong pabalik sa dagat. Naantig ang dagat sa kabutihang iyon, isang alon. Ang lumapit at hinati ang mahiwagang agos ng tubig, upang ilantad ang makintab na kabibe na matagal nang inaasam ni Mona. Sa bawat hakbang ng bata patungo sa mga isda sa ilalim ng dagat, kusa itong bumubuka, na naglalantad ng pino at malambot na buhangin sa ilalim. Sinalubong ng malilikot at banal na agos ng tubig ang bata. Dahan-daang hinaplos ang kanyang buhok at inilagay sa kamay ni Mona ang isang kumikinang na asul na hiyas. Ngunit nang lumitaw ang kanyang ama sa dalampasigan, ang lahat ay bumalik sa katahimikan sa isla ng Motonoi. Ang pinuno at ang mga kanayon ay sama-samang nagpapatuloy sa mga tradisyonal na awitin, at si Mona ay nakatakdang maging ang taong magpapasa ng tungkulin bilang susunod na pinuno. Sa loob ng 10 taon, sa ilalim ng init at ulan, si Mona ay lumaki bilang isang matatag na dalaga, na may pusong nag-aalab sa bawat tibok ng malawak na karagatan. Bagamat pasan ang mabigat na responsibilidad sa bayan, nanatiling matatag ang kanyang mga hakbang. Siya ay masigasig na gumagabay sa mga kanayon sa pag-iimbak ng pagkain at pagsusuri sa ani, determinadong palitan ang mga nalalantang puno ng mga bagong usbong na buhay. Ngunit ang malas ay dumating sa nayon. Ang mga mangingisda ay bumalik na walang dala kahit na naghanap sila sa buong dagat. Buong tapang na nagmungkahi si Mona na maglayag lampas sa bahura, ngunit mariing tumanggi si Amato. Hindi niya gustong sino man ang humarap sa nagngangalit na karagatan, lalo na ang hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang minamahal na anak, na pumasok sa lupain ng mga patay. Ang matinding pagtutol na iyon, ang nagpalungkot kay Mona at nagtulak sa kanya na umalis. Si Sina, ang kanyang ina, ay dahan-daang ibinunyag ang nakaraan. Noong araw, ang kanyang ama ay mahilig din sa dagat, ngunit sa isang paglalayag lampas sa bahura noong taong iyon, isang malakas na bagyo ang lumamon sa kanyang matalik na kaibigan patungo sa kailaliman. Sa kabila ng lahat ng desperadong pagsisikap, kahit alam ang trahedyang iyon, ang tawag ng dagat ay patuloy na nag-aalab sa isipan ni Mona. Kasama ang maliit na baboy na si Pua, palihim na itinulak ng dalaga ang bangka patungo sa dagat, habang bumubulong sa kanyang sarili na sa likod ng bahura na iyon ay tiyak na may mga isdang nagtatampisaw, at isang malawak na mundo ang naghihintay. Biglang hamangin ng malakas at pinuno ang layag, dahilan upang lumihis ang bangka. Nahulog ang baboy sa tubig, at pagkatapos, isang dambuhalang alon ng hamampes sa bangka, na nagpalubog, pati kay Mona sa dagat. Agad niyang niyakap ang baboy, na nagkakagulo, ngunit isang mas malaking alon ang humila sa kanilang dalawa patungo sa ilalim. Ang kanyang paa ay naipit sa bahura, nakawala siya sa pagkakatali at nakalabas. Pagbalik sa isla na may sugatang paa, si Lola Tala ay lumitaw sa kanyang tabi at nagbigay ng kapanatagan na hindi niya ikukwento ito sa kanyang ama. Pagkatapos ng nangyari, si Mona ay nagsimulang mag-isip na baka tama ang kanyang ama. Ang karagatan ay tunay na mapanganib at marahil ay dapat na siyang tumigil.
Nag-focus sa paghahanda upang maging susunod na pinuno. Nang nayon, pagkatapos ay dahan-daang sumayaw si Lola Tala, sa gitna ng mga pagi bago niya dalhin ang kanyang apo, sa isang lihim na kuweba na nakatago sa likod ng mga makapal na halaman. Sa loob, natuklasan ni Mona ang kasaysayan, na kinalimutan na ng mga ninuno ng Motonoi. Habang naghahanap, natuklasan niya ang mga bangkang tumatawid sa malawak na karagatan kasama ang isang ritual na tambol. Pagkatapos, pukpukin ang tambol ng ilang beses, sa ikatlong pitik, ang mga sulong. Sa sinaunang bangka ay biglang nagliwanag ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang mga imahe, ng hindi mabilang na mga mandaragat na naglalakbay sa karagatan. Nasaksihan niya, ang kanyang mga ninuno na naglalayag sa 20 bangka upang tumuklas ng mga malalayong isla sa dulo ng abot tanaw. Alam niya, na ang kanyang mga kababayan ay mga mapagmataas na manlalakbay. Labis na nasabik si Mona nang lumabas siya sa kuweba, ngunit alam din niya na matapos ang ginawa ni Maui, na nagpakawala sa mga halimaw sa mundo, ang mga paglalakbay, na iyon ay natigil, at mula noon, ang mga manlalakbay ay tumigil na sa paglayag sa labas ng dagat, upang protektahan ang mga mamamayan, ang mga nakaraang pinuno ay nagbawal sa lahat ng paglalakbay lampas sa bahura, kaya ang malawak na dagat ay hindi na nagalugad pa. Habang patuloy na kumakalat ang kadiliman sa mundo, ipinakita ni Lola Tala kay Mona ang mga ugat na kulay. Itim na kakaibang gumagapang mula sa dagat at bumabalot sa mga bato. Inilagay ni Lola ang puso ni Tayfiti sa kamay ni Mona at sinabing dapat itong ibalik sa tamang lugar na pinagmulan nito. Naniniwala si Lola Tala na si Mona ang siyang itinakda para sa paglalakbay na iyon. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang karagatan mismo ay nagtaas ng tubig patungo sa dalagang ito, na tila kinukumpirma ang kanyang tadhana, kahit hindi niya alam kung paano maglayag lampas sa bahura. Napagtanto ni Mona na mayroon pa ring isang tao na makakatulong sa kanya. Naglakad siya patungo sa tolda ng pagpupulong kung saan ang pinunong to ay nakikipag-usap sa mga matatanda at iginiit na ang pagbabalik lamang ng puso ni Tayfiti ang makapagliligtas sa nayon. Agad na nagagalit si To at tinanggihan ang ideyang iyon at nagpahayag na kung kinakailangan, sisirain niya ang lahat ng mga bangka at bolsa. Sa kanyang galit, itinapon niya ang kumikinang na asol na bato sa lupa. Nang umalis si Mona, ilang sandali lang ay parehong si Mona, at ang kanyang ama ay tinawag sa tabi ng kama dahil si Lola Tala ay biglang nagkasakit ng malubha. Nang lumabas ang kanyang mga magulang, dahan-daang pinayuhan ni Lola Tala ang kanyang apo na sundin ang tinig ng karagatan at hanapin si Maui, at iginiit na ang ATHN na iyon ang makakaunawa sa kanyang misyon bago pa maubusan ng lakas. Ibinigay ni Lola kay Mona ang kwintas na naglalaman ng puso ni Tayfiti, na may determinasyong tuparin ang huling hiling ng kanyang lola. Kumuha si Mona ng isang bangka, na ginamit noong unang panahon na nakatago sa kuweba, at naglayag patungo sa malawak na dagat. Hindi nagtagal, isang liwanag na hugis pagi ang lumitaw sa ilalim ng tubig. Lumalangoy sa harap ng bangka na tila nagpapakita ng daan. Isang napakalaking alon ang tumayo sa harap ng bangka, ngunit kalmadong dumaan si Mona nang walang pag-aalinlangan. Nang mag-stabilize ang paglalakbay, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay mula sa loob ng bangka at natuklasan na ang manok na si Heihei ay hindi sinasadyang nakasakay sa bangka, nang hindi niya namamalayan. Pagkatingin niya sa paligid, tubig lang ang nakikita. Nagpanik ang manok at tumalon diretso sa dagat, kaya napilitan si Mona na sumisid para iligtas ito. Sa pag-ahon niya kasama ang manok, nakita niyang ang bangka ay palayo na at nagawa lang niyang kumapit para makabalik. Sa isang iglap, dahil ayaw niyang magpatuloy ito sa paggulo, ikinulong ni Mona si Heihei sa isang maliit na lalagyan, ngunit ang manok ay patuloy na naghahanap ng paraan para tumalon sa dagat. Nang dumating ang gabi, ang dagat ay lalong nagngangalit, at dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Mona nang hindi namamalayan. Ang karagatan ay tila may buhay. Dahan-daang ginaisang siya upang ipaalam na ang bangka ay lumihis ng direksyon. Nang ayusin niya ang layag, isang malakas na hangin ang biglang nagpaikot sa bangka at naghagis sa kanya sa tubig. Isang dambuhalang alon ang hamampes sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising si Mona sa dalampasigan ng isang lihim na isla. Ang puso ni Tayfiti ay ligtas pa rin sa kanya, ngunit ang kanyang bangka ay sira na. Habang naggalugad sa isla, nakita ni Mona ang isang simbolo na pamilyar sa Maori na nakaukit sa isang bato na nagpapatunay na nakarating siya sa tamang lugar kung saan nagbigay ng senyales ang karagatan na may paparating, kaya si Mona kasama ang 2 alagang hayop nagmamadaling nagtago sa ilalim ng bangkang muntik ng tumaob. Lumitaw ang isang lalaking maingay at ubod ng yabang. Nagulat siya nang makitang naghihintay ang dalagang si Mona. Dahil sa lakas na hindi kapanipaniwala, madali niyang binuhat
ang buong bangka gamit ang isang kamay at nagmalaki pa. Nilagdaan niya ang sagwan ng walang pakialam sa pagmamayabang na iyon. Sinagot siya ni Mona ng isang suntok. Sa harap ni Maui, nagyabang agad si Maui na siya ang lumikha ng mga isla at tumalo sa napakaraming halimaw. Sa gitna ng paglalakbay, habang nagkukwento siya ng kanyang mga kabayanihan para lituhin si Mona, ikinulong niya ang dalaga sa isang kuweba. Hindi sumuko. Si Mona, inakyat niya ang dambuhalang rebulto ng ATHN. At itinulak ito para makagawa ng butas sa kisame ng kuweba para makatakas. Samantala, ninakaw ni Maui ang bangka ni Mona at naglayag palayo. Agad siyang tumalon mula sa bangin para habulin ang bangkang papalayo, ngunit nadulas siya at nahulog sa dagat. Tuloy lang si Maui sa paglalakbay ng hindi man lang lumingon, ngunit biglang itinulak ng dagat si Mona. Nang napakabilis sa ibabaw ng alon, ibinalik siya sa bangka, pero itinulak lang siya ulit ni Maui sa tubig. Ang kakaibang pangyayaring ito ay paulit-ulit na nangyari hanggang sa makuha ni Mona ang puso ni Te-Fiti. Gusto na ni Maui na makawala. Sa nakakairitang bagay na iyon, itinapon niya ang mahiwagang bato sa dagat, ngunit ibinalik ito agad ng dagat sa kanya. Nang susubukan na niyang tumakas, ang dagat mismo ang naghagis sa kanya pabalik sa bangka. Sa wakas, inamin ni Maui na ang puso ni Te-Fiti ay nagdala lang ng kamalasan, dahilan para mawala ang kanyang pwesto sa hanay ng mga Diyos at mawala, pati ang kanyang mahiwagang kawil. Eksaktong sandaling iyon, isang palaso ang dumaan at muntik nang tumama sa kanila. Mga umatake ay ang tribong Kakamura, mga mandirigmang maliliit na nakasuot ng baluti. Nagawa sa nyog, habang nakasakay sa isang dambuhalang barko. Paliwanag ni Maui, kung wala ang kanyang kawil, hindi siya makapag-anyo ng hayop o magamit ang buong lakas niya, kaya hindi siya makakalaban. Binaril ng mga Kakamura ang mga tali ng kawil sa bangka at hinayla ito patungo sa kanilang dambuhalang barko. Pagkatapos, nahati ang barko sa tatlo para palibutan sina Mona at Maui mula sa lahat ng direksyon. Tumalon ang hukbong maliliit sa maliit na bangka. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ni Mona ang puso ni Te-Fiti, ngunit aksidenteng nalunok ito ni Heihei bago pa man maaga ng isang Kakamura ang manok at dalhin ito palayo. Sa kagustuhang iligtas ang manok, tinawag niya si Maui para tulungan siya. Napilitang tumalon si Maui sa bangka at pinaikot ito ng mabilis. Napagtanto niyang balak lang siyang iwan ni Maui sa labanan para tumakas. Kinuha ni Mona ang sagwan at siya na mismo ang tumalon sa barko ng kalaban. Ginamit niya ang sagwan bilang sandata, lumaban siya sa gitna ng mga mandirigma habang iniiwasan ang mga palaso. Pagkatapos makagawa ng daan paakyat sa tuktok ng barko, si Mona ay iniligtas si Heihei at hinawakan ang tali na nakabitin. Ginamit niya ang sagwan para mag-slide pabalik sa bangka, eksaktong habang hinahabol sila ng mga halimaw. Kasabay nito, ang dambuhalang barko ng Kakamura ay itinoon ang buong atensyon sa maliit na bangka mula sa tatlong direksyon, pilit na dudurugin ang biktima sa gitna. Sa huling sandali, sina Mona at Maui ay nakalusot sa maliit na siwang at nakatakas. Nang lumipas na ang panganib, ipinaliwanag ni Maui na para matapos ang misyon, kailangan muna nilang bawiin ang mahiwagang kawil mula sa isang dambuhalang alimango bago nila kayang harapin ang halimaw na lava, dahil ang ATHN ay laging nagmamalaking siya ang pinakadakilang bayani sa mundo. Ngunit pinaalalahanan siya ni Mona na sa mata ng lahat, siya ay isa lamang magnanakaw ng puso ni Te-Fiti. Sinabi niyang kapag naibalik na ang pusong iyon, doon lang siya maaaring maging isang tunay na bayani. Dahil sa mga salitang iyon, si Maui ay pumayag na tumulong, ngunit sa kondisyong kailangang makuha muna ang kawil. Iginiit pa rin niya na si Mona ay hinding-hindi magiging isang mandaragat. Biglang naghagis ang dagat ng isang palaso na galing sa Kakamura patungo kay Maui, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkagising, at wala ng ibang pagpipilian, napilitang turuan ni Maui si Mona kung paano maglayag. Habang nagsasanay, si Mona ay biglang nakakita ng pangitain na bumalik siya sa Motonui. Nakita niya ang mga puno ng nyog na nalalanta at nagiging abo, habang ang kanyang ama at ina ay nakatayo ng walang magawa sa dalampasigan sa ilalim ng madilim na langit. Nagulat siyang nagising, napagtanto niyang isa lang pala iyon na panaginip. Ang bangungot ng kanilang paglalakbay ay nagdala sa kanila sa isang isla. Napasukan patungo sa kaharian ng mga halimaw, ang Lalotay, kung saan itinatago ang mahiwagang kawil ni Maui. Nakatayo sa tuktok ng mabato na bundok, napagtanto ni Mona na walang lagusan sa lihim na mundong iyon. Nagbiro si Maui na ang lagusan ay lalabas lamang kung may iaalay na buhay, dahilan upang mamaatla si Mona. Ngunit tumawa lang siya at sinabing nagbibiro lang. Pagkatapos, hinaypan niya ang alikabok sa lupa upang ilantad ang isang dambuhalang mukha na nakaukit sa pader na bato.
Nagsagawa siya ng isang kakaibang ritual at malakas na pumadyak sa lupa. Binuksan ni Maui ang isang lihim na daanan sa ilalim nila. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa bangin at sumunod naman si Mona. Nakita ni Mona ang kawil ni Maui na nakapatong sa tuktok ng isang higanteng gintong bundok. Nagtago si Maui habang si Mona ay binalot ang sarili ng mga kumukutitap na kayamanan upang akitin si Tamatoa, ang higanteng alimango na nagnakaw ng kawil. Nagsimulang yumayanig ang lupa nang lumitaw ang bundok, unti-unting umangat upang ilantad ang kayamanan na totoong nakapatong sa dambuhalang bahay ni Tamatoa. Habang mahigpit na hawak ni Tamatoa si Mona sa kanyang sipit, sinubukan niyang patagilan ng oras upang hindi mapansin ni Tamatoa si Maui na lumalapit mula sa likuran, sakto nang susubukan. Nalamunin ni Tamatoa si Mona. Inagaw ni Maui ang kanyang kawil. Binitawan agad ng higanteng alimango si Mona, ngunit nang subukan ni Maui na gamitin muli ang kanyang sandata, lahat ng kanyang pagbabagong anyo ay nagkakaroon ng aberya. Sa halip na maging mga malalakas na nilalang, patuloy siyang nagiging mga mahihina at handgal na hayop bago siya hampasin ng malakas ni Tamatoa sa pader ng kuweba. Iwinasiwas ni Maui ang kawil upang umatake, ngunit madaling nasunggaban ito ni Tamatoa at ikinulong si Mona. Patuloy na inaatake ng alimango si Maui. Ang kanyang bahay ay lalong nagningning sa bawat paghampas. Nagpupumiglas si Maui na mabawi ang kanyang sandata matapos mapatalsik. Sa pagkakataong iyon, inilayo ni Mona ang atensyon ni Tamatoa sa pamamagitan ng paglabas sa puso ni Te-Fiti, at nagkunwaring nahulog ang kumikinang na bato sa isang butas sa gitna ng mga kayamanan. Nang sikim na, sumugod si Tamatoa, mabilis na kinuha ni Mona ang totoong kawil at tumakas kasama si Maui, dahil ang puso ay nananatiling nasa kanyang kamay. Silang dalawa ay sumakay sa isang dambuhalang bukal ng tubig na nagbuga palabas sa kaharian ng mga halimaw, at ligtas na nakabalik sa ibabaw ng dagat. Sa pag-akyat, si Maui ay hindi sinasadyang naging kalahating petang ang katawan bago mabawi ang kontrol. Kahit nakatakas na, inamin ni Maui na ang pagtalo kay Teika ay mas mahirap kaysa kay Tamatoa. Hindi sumuko si Mona at patuloy na hinikayat siyang magpatuloy. Sa huli, nagbukas ng loob si Maui at nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niyang hindi siya isinilang ng mga Diyos, kundi isa lamang siyang anak ng mga karaniwang tao na nag-iwan sa kanya noong siya ay sanggol pa. Natagpuan siya ng mga Diyos na palutang-lutang sa dagat at binigyan siya ng mahiwagang kawil. Mula noon, inialay ni Maui ang kanyang buhay upang tulungan ang sangkatauhan, kahit na ang pagnanakaw sa puso ni Te-Fiti ay sa pag-asang makapagbigay ng mas maraming biyaya para sa mga tao. Ngunit sa halip na kabutihan, ang gawaing iyon ay nagdulot ng trahedya at kailangan niyang dalhin ang kahihiyan sa loob ng maraming taon. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, naglaan ng oras si Maui upang magsanay sa paggamit ng kanyang kawil. Muli siyang naging isang agila, ginamit ang kanyang malalakas na pakpak upang durugin ang mga bato, at naging isang dambuhalang balyena. Sa huli, silang dalawa ay pumasok sa isang makapal na ulap ng itim na usok. Matapos makalagpas, narating din nila ang isla ni Te-Fiti. Nag-anyo si Maui bilang isang dambuhalang ibon at sumisid nang diretso patungo sa bulkan na nagbabaga sa gitna ng ulan ng lava. Malapit na sana siyang makarating sa target ng si Teika, ay biglang lumabas mula sa dagat ng apoy at nagpakawala ng isang napakalakas na hampas na nagpatalsik sa kanya sa dagat. Kahit nabawi na ang puso ni Te-Fiti, isa pang pag-atake ang pumilit kay Maui na maging peteng upang makatakas. Habang pinagmamasdan ang labanan, napagtanto ni Mona na si Teika ay laging umiiwas sa tubig dagat, kaya agad niyang pinatakbo ang bangka, palibot sa halimaw. Desperadong sumigaw si Maui, na lumayo siya dahil ang lakas ni Teika ay masyadong nakakatakot. Sa gitna ng bakbakan, pareho silang nagkamali at nagpakawala si Teika ng isa pang mapanirang atake. Ginamit ni Maui ang kanyang kawil upang sumangga, ngunit ang banggaan ay nagpatalsik sa kanilang dalawa, palayo sa isla. Nang sa wakas ay makatakas, napansin ni Mona, may malaking lamat na ang mahiwagang kawit ni Maui. At malapit na itong mabasag, tinanggap na ni Maui ang pagkatalo. At nagpas siyang hindi na itutuloy ang misyon, ibinigay niya ang puso ni Te-Fiti kay Mona at nag-anyo. Bilang lawin at lumipad palayo, iniwang mag-isa si Mona, na lubos na nawalan ng pag-asa at naniwalang nabigo. Siya, inihagis ni Mona ang kumikinang na bato sa karagatan, at nanalangin sa dagat na pumili na lang ng ibang magtatapos ng paglalakbay na ito, ngunit ilang sandali lang ay lumitaw ang isang kumikinang na pagi, kasunod ang espiritu ni Lola Tala. Ang mga salita ng pagpapalakas ng loob ni Lola ay nagbigay ng lakas kay Mona, nabawi niya ang determinasyon. Sumisid siya sa dagat para bawiin ang puso ni Te-Fiti sa
ilalim ng karagatan at muling naglayag patungo sa isla, na nababalot ng dilim. Paglapit niya kay Teika, ay lumitaw ito mula sa dagat ng apoy. Napilitan si Mona na iwasan ang walang humpay na pag-atake. Nang halimaw, matalino niyang inakit si Teika sa kabilang panig ng isla sa pag-asang makakalusot siya kapag nawala ang pokus nito, ngunit agad na naghagis si Teika ng mga bolang apoy para harangan ang daan. Sinamantala, ang kaguluhan, palihim na lumiko si Mona sa ibang direksyon at tinahak ang bagong daan, ngunit bago pa siya makatawid, ay isang malakas na pagsabog ang nagpaguho sa bangin, dahilan upang ang mga dambuhalang bato ay tumama sa bangka. Ang malakas na pagbangga ay nagpabitaw sa puso ni Teifiti kay Mona, ngunit nasalo ito ni Heihei bago pa mahulog sa dagat. Pagpasok ng bangka sa makipot na daanan, hinabol siya ni Teika at tinalab ang bangka sa mismong sandaling kritikal. Biglang bumalik si Maui sa anyong lawin at agad na naganyo bilang isang dambuhalang balyina na lumikha ng napakalaking alon na hamampas sa halimaw na lava. Patuloy na nagbago ng anyo si Maui at nagdulot ng karagdagang pinsala sa halimaw. Agad na inilipat ni Teika ang target kay Mona at nagpakawala ng isang dambuhalang bola ng apoy patungo sa kanya. Ang karagatan na tila may sariling buhay ay agad na umangat upang protektahan si Mona mula sa pag-atake. Kahit sira na ang bangka, nagawa pa rin niyang makadaong sa kabilang pampang ng ligtas. Wala nang ibang pagpipilian si Maui. Ibinigay niya ang lahat ng lakas para sa huling pag-atake, at sa wakas ay naibaon ang mahiwagang kawit sa katawan ni Teika. Ang pag-atake ay nagtulak sa halimaw pabalik, ngunit nagdulot din ito ng pagkabasag ng kanyang kawit. Nang ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho na, agad na tumakbo si Mona paakyat sa tuktok ng bundok kung saan dapat naroon si Teifiti. Ngunit pagdating niya ay laking gulat niya nang makitang ang Diyosa ay tuluyan ng naglaho. Pagtingin niya kay Teika ay biglang lumitaw ang isang kumikinang na marka sa dibdib ng halimaw na may hugis, nakatulad ng puso ni Teifiti. Habang si Maui ay sinusubukang makuha ang atensyon ni Teika, itinaas ni Mona ang puso upang makita ito ng halimaw. Nakiusap siya sa karagatan na humawi at gumawa ng isang tuwid na daan sa pagitan nila. Sumugod ang halimaw patungo sa kanya, ngunit sa halip na umatake ay unti-unti itong kumalma. Paglapit kay Mona, dahan-dahan niyang inilagay ang puso ni Teifiti sa puwang sa dibdib ni Teika. Agad na ang balat na parang matigas na bato na bumabalot sa katawan ng halimaw ay nagsimulang mabasag sa ilalim ng lava. At mainit na bato, ang tunay na anyo ng Diyos ang si Teifiti, ay unti-unting lumitaw, isang dambuhalang Diyosa na nababalot ng napakaraming bulaklak, dahon at sariwang halaman. Sa isang haplos lang ay agad niyang binuhay ang tuyot na lupain. Ginawa niyang isang luntiang kagubatan na puno ng buhay. Ang dating puro abo, puno ng pagsisisi, taos-pusong humingi ng tawad si Maui dahil sa pagnakaw ng puso ni Teifiti noon. Pinatawad siya ng Diyosa at ganap na ibinalik ang kanyang mahiwagang kawit. Pagkatapos ay nagpaalam sina Mona at Maui sa isang sandaling puno ng damdamin bago nag-anyo ang Diyos bilang isang lawin at ipinagpatuloy ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa karagatan. Sa wakas ay nakabalik si Mona sa Motunui kung saan ang pamilya at ang buong nayon ay masayang sinalubong ang kanyang pagbabalik. Inspirasyon mula sa paglalakbay ni Mona, ang mga mamamayan ay muling naglayag gamit ang mga bangkang pandagat ng kanilang mga ninuno at ipinagpatuloy ang tradisyon ng pagtuklas sa dagat. Ngayon, ang pinunong sito ay buong pagmamalaking naglalayag sa tabi ng kanyang anak, kasama nilang ginagabayan ang nayon patungo sa isang bagong kinabukasan sa gitna ng malawak na karagatan.